Kinabukasan, sinadya ni Eliza na puntahan si Lance sa maliit itong pwesto sa gilid ng baryo kung saan minsan ay nagbebenta ng mga produktong organikong gulay. Lance, pwede ba tayo mag-usap? Nang tayo lang. Pwede lang kapit ensaymada si Eliza. Parang walang mali siya. Ano ba talaga ang pakay mo, Eliza? Malamig na tanong ni Lance. Lumapit ito at nagpilit na hawakan ng kanyang kamay. Baka naman, pwede pa natin subukan ulit kung sakali lang na wala si Hana. Parang nahulog sa ulap ang mundo ni Lance sa narinig. Bigla niyang binawi ang kanyang kamay. Huwag mo nang ulitin yan. Huwag mong lapastanganin ang pamilya ko. Sakto naman, dumating si Hana para sunduin si Lance. Nakita niya si Eliza na parang may inaabot kay Lance. Saglit siyang natigilan. Pag-uwi, tahimik lang si Hana. Hindi niya sinabi kaagad ang kanyang nararamdaman. Pero ramdam ni Lance ang bigat ng paligid. Hana, please, magsalita ka. Hindi ko hahayaang gulihin tayo ni Eliza. Hindi ko siya hinayaan kanina. Huwag mo sanang isipin. Napaluha si Hana. Hindi ko alam kung bakit kahit ilang beses mo nang pinatunayan. Itakot pa rin akong baka isang araw bumigay ka rin. Dahil siya ay parte ng dati mong mundo. Ako, parang intruder lang noon. Hinawakan siya ni Lance sa magkabilang pisngi. Hana, walang kahit sinong mas makikilala ko na mas mahal ko kaysa sa'yo. Ikaw ang mga pumipigil sa mga pagkakamali ko. Ikaw ang tahanan ko. Huwag kang papayag na sirain iyon ng mga kasinungalingan. Nang gabing iyon, habang tulog si Amara, mahigpit na nakayakap si Lance kay Hana sa kama. Parang ayaw siya nitong pakawalan kahit saglit. Simula bukas, hindi ko na siya hayaan pang makalapit pa sa kahit sino sa atin. Kung kailangan, kakausapin ko ang kanyang pamilya o kahit ang barangay. Hindi ko hahayaang pasukin niya ang mundong binuo natin. Huminga na malalim sa Hana. Kahit may mga sugat pa rin ako, Lance, pipilitin kitang mahalin araw-araw at pipiliin kong ipaglaban ka. Salamat, love. Dahil di mo lamang ako pinili. Pinili mo rin akong patawarin at pagkatiwalaan muli. Kinabukasan, sabay nilang pinasyalan ang kanilang mga taniman. Kasama si Amara, nabuhat nila sa career. Sa gitna ng mga tanim na puno ng bunga, sabay silang ngumiti sa isa't isa, parang walang Eliza. O kahit anong anino ng nakaraan na kaya magwasak sa kanila. At doon, tahimik. Pero buong tapang sila naghawak kamay. Handang labanan ang kahit anong susubok na gumiba sa kanilang pamilya. Maaga pa lang, ay nasa bakuran na si Hana. Hawak ang maliit na palanggana para maglaba. Si Amara ay nakaupo sa banig. Abala sa laruan niyang kahoy na kabayo. Si Lance naman ay nag-aayos ng bubong na may tumutulo kapag malakas ang ulan. Walang dapat silang niintinding problema, tahimik, kayapa at ligtas. Pero habang nagbabanlaw si Hana, dumating si Eliza na tila ba walang paanyaya. Nakaputing dress, maayos ang make-up at nakangiti na parang walang nagawang kasalanan sa kanilang buhay. Hay Hana, bati nito. Pwede ba kitang makausap? Babae sa babae. Tahimik na tinignan ni Hana si Eliza. Gusto niya sanang iwasan, pero alam niya, kung hindi nila ito tatapusin, uulit at uulit lang ang gulo. Kung ano man yung gusto mong sabihin, sabihin mo na ngayon. Umupo si Eliza sa semento, parang siyang artista sa isang drama. Nakataas pa ang kamay sa dibdib, na parang napaka-inosente. Hindi ko alam kung bakit sa kanya ka parang bumagsak. Mayaman, gwapo. Pero pinili mong ibigay ang sarili mo sa kanya. Kahit alam mo, may iba siya noon. Hindi mo ba naisip? Baka kung hindi mo siya pinikot, kami pa rin sana ngayon.
Nalamig ang buong katawan ni Hana, pero pinilit niyang huminga ng malalim. Alam ko kung paano kami nagsimula. Hindi ko yun itatanggi. Pero ang pagkakaiba natin, Eliza, tinanggap ko ang sakit at tinulungan ko siya magbago. Samantalang ikaw, gusto mo lamang bumalik sa kanya para sa sarili mong pride. Mula sa bubong ay bumaba sila sa marinig ang mga boses. May galit sa mukha niya na makita si Eliza. Ano pa bang kailangan mo, Eliza? Ilang beses ko bang kailangang ulitin? Natapos na tayo. Tapos na yon. Hindi mo ba naiintindihan? Natawa si Eliza, pero may bakas ang sakit ang tawa nito. Hindi ko matanggap, Lance. Dahil alam ko, kung hindi siya, ako dapat ang kasama mo ngayon. Ako dapat ang ina ng anak mo. Si Hana, natahimik lang kanina. Ngayon ay marahan. Pero buong tapang na humawak sa braso ni Lance. Hindi mo na kami kayang gulihin, Eliza. Hindi na ako ang Hana noon na insecure. Hindi na siya yung Lance na hindi alam ko anong importante. Kami na to ngayon, pamilya. At hindi mo kami mabubuwag. Napatingin si Eliza kay Lance para huling pagsusumamo. Lance, kahit ngayon, piliin mo ako. Babalik ang lahat. Ang mga parties, ang mga business, ang mundo na alam mo. Hindi mo kailangang mabuhay dito na parang ordinaryo lang. Tahimik si Lance. Hinawakan niya ang kamay ni Hana na mas mahigpit. Alam mo, Eliza, noon siguro oo. Pero hindi ko na hinahanap yan ngayon. Ang gusto ko ay gumising araw-araw. Kasama ang asawa ko't anak. Kahit simple lang ang buhay namin. Yan, ang tunay na kayamanan ko. Natahimik si Eliza. Di siya makatingin ng diretsyo kay Hana o kay Lance. Sa huli, parahan siya tumalikod. Bitbit ang mga luha at ang katotohanan siya nang iniwan sa nakaraan. Na makaalis si Eliza, naupo si Hana sa silya. Nanginginig pa ang katawan. Lumuhod si Lance sa kanyang harapan at marahang hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi na siya babalik, love. At kung babalik man, hindi niya kayang sirain ang nabuo natin. Kasi, ang pundasyon natin ngayon, hindi na kasinungalingan, kundi pagmamahalan at tiwala. Napaluha si Hana, pero ngayon, itiluha ng kaluwagan. Salamat kasi, hindi mo na ako pinagtanggulang. Pinili mo akong talaga. Kinagabihan, sa ilalim ng mga maliit na mobilyang nakasabit sa veranda, kumakain sila ng isang simpleng hapunan, pritong tilapia, kamatis, at mainit na kanin. Si Amara ay nakaupo sa high chair, pinaglalaruan ng kutsara. Tahimik na tagpo, pero para sa dalawa, ito ang pinakamahalagang eksena sa kanilang buhay. Love, bulong ni Hana. Wala na akong kahit anong hihilingan pa. Basta kasama ko kayo ni Amara, sapat na. Hinawakan niya ang kamay ng asawa sa ibabaw ng mesa. Ganoon din ako. At kung may darating pang bagyo, sabay nating haharapin. Hindi na mag-isa, kundi magkasama. Bago sila matulog, niyakap ni Hana sila sa mahigpit. Sa unang pagkakataon, mula nang bumalik si Eliza, nakatulog siya nang walang bumabagabag sa isipan niya. At sa dilim ng kanilang maliit na kwarto, tanging naroon ay ang init ng kanilang mga dibdib. Isang patunay na kaya nilang ipaglaban ang kanilang tahanan at kaya nilang magsara ng pintuan sa lahat ng hindi na dapat bumalik pa. Maagang gumising si Hana para asikasuhin ang almusal. Sa mesa nagluto siya ng itlog na maalat, kamatis, at sinangag na may bawang. Si Lance naman ay naglalaro kay Amara sa veranda. Nagtatawanan habang pinapaikot niya ito sa hangin. Papa, ang taas ko! Sigaw ni Amara habang natuto magbitaw ng mga unang salitang buo. Parang wala nang masasarap pa para kay Hana, para sa tanawing iyon. Tahimik, kontento at ligtas. Pero ilang sandali lang,
Dumating ang isang mensahero, dala ang isang liham mula sa Maynila, mula sa magulang ni Lance. Halatang kabado itong nag-abot ng sobre. Pagka-uwi ng mensahero, naupo si Lance sa harap ng mesa, binuksan ang liham at binasa ng tahimik. Habang patuloy siya sa pagbabasa, unti-unting nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Napansin nito ni Hana. Lance, ano yan? May problema ba? Hindi ka agad makasagot si Lance. Huminga ng malalim. Saka marahang inabot ang kamay ni Hana. Love, kailangan daw ako ng mga magulang ko sa Maynila. Bumagsak ang isa sa mga kumpanya namin. Nahihirapan na raw sila. Ayaw ko sana pero kung hindi ko sila tutulungan, baka tuluyang mawala at pinagpaguran nila. Tahimik lang si Hana. Pakiramdam niya muling bumalik ang mga anino ng nakaraan. Hindi nila kaagad pinag-usapan ang desisyon, pero ng gabing iyon habang tulog si Amara, magkatabi silang nakahiga, parehong hindi matahimik. Love, mahina, pero nanginginig ang boses ni Hana. Kung babalik tayo na Maynila, hindi ba tayo muling masisira? Baka bumalik ka sa dati mong buhay. Baka kalimutan mo kung paano mo kami pinili. Kaagad siyang niyakap ni Lance nang mahigpit, parang ayaw pa kawalan. Hindi na ako yun, Hana. Hindi ko na kayang mabuhay sa kahit anong syudad kung wala kayong dalawa ni Amara. Hindi na ako ang Lance na uunahin ang yaman o ang reputasyon para sa pamilya ko. Hinawakan ni Lance sa mukha ni Hana. Pinunasan ang mga luha na uumapaw sa kanyang mata. Makinig ka sa akin, love. Oo, babalik tayo na Maynila. Pero hindi para ibalik ang dating tayo. Babalik tayo doon dahil kailangan ko munang gampanan ang tungkulin ko sa aking pamilya. Pero hindi ibig sabihin noon na iiwan ko ang pamilya kung ako mismo ang bumuo. At kayo yun ni Amara. Hindi lang siya ni Hana palapit at doon ay naramdaman ang tibok ng puso ni Lance. Kasing lakas ng mga salitang binitawan nito. Kung tutulong tayo sa mga magulang mo, bulong ni Hana, gagawin natin na magkasama. Hindi ko hayaang mag-isa ka lang doon sa laban. Pero Lance, sana ipangako mo na kahit gaano kahirap o kaakit-akit muli ang mundong iyon, uuwi ka palagi sa akin, sa atin. Hindi lang pangako iyan, love, kundi buhay ko na yan. Kayo ni Amara ang pamilya kong pipiliin at babalikan araw-araw. Pagkilipas ng isang linggo, inahatid sila ng mga kapatid ni Hana sa terminal. Dala nila ang ilang maleta. May halong lungkot at kaba ang mga mata ni Hana habang tinitingnan ang bahay na naging tahanan nila ng ilang taon. Babalik tayo rito, ha? Sabi ni Hanang pabulong. Oo, babalik tayo. At kapag bumalik tayo, may malaking bahay at lupa na tayong pupuntahan. Sa loob ng bus, papuntang Maynila, nakahilig si Hana sa balikat ni Lance. Habang si Amara ay natutulog sa kandungan niya, maraming tanong sa kanyang isipan. Paano kung bigla na engganyo ulit sa Lance sa dating buhay? Paano kung bumalik ang dating tukso? Paano kung... Pero hindi ni Lance ang sumagot sa lahat. Hinawakan nito ang kanyang kamay ng mahigpit at marahang pinisil ng paulit-ulit. Sa gitna ng mga ilaw ng Maynila, na unti-unti nilang nilalapitan, sabay silang nagdasal na kahit saan sila dalhin mang susunod na buwan o taon, mananatili pa rin matibay ang pundasyon na kanilang binuo sa simpleng baryo. At doon, sa loob ng umaandar na bus, mas pinili nilang kapit-bisig harapin ang lahat. Handa na silang ipaglaban ang bagong pamilya, laban sa bagong hamon. Pagkarating nila sa Maynila, parang bumalik sila sa ibang mundo. Mga matatayog na gusali, nagmamadaling mga tao, kotse walang tigil ang pagbusina. Sa malaking bahay ng mga magulang nila, sila tumuloy. Lahat ay marangya, marmol ang sahig, chandeliers ang ilaw. May mga alagang imported na aso na nakadamit pa. Si Hana, kahit nakangiti, ay may krot sa kanyang dibdib. Welcome home, son, sabi ng ina ni Lance, na kaagad binuhat si Amara. Pero hindi iyon ang home
na gusto ni Hana, home para sa kanya, ay yung maliit na bahay na gawa sa kahoy, amoy lupa, may tanim ng mga kamatis sa gilid. Nagsimula nang pumasok ulit sila sa kumpanya dahil magaling siya at kailangan talaga. Mabilis na ibinalik sa kanya ang dating pwesto, ang CEO. May mga business dinner, may mga gala, may mga conference abroad. Isang gabi, matapos ang isang mahaba na yung araw, dumating siyang pagod na pagod. Sinalubong siya ni Hana na may bitbit at tsaa. Love, kanina ka pa hinihintay ni Amara. Di ka niya tinulugan. Napayuko si Lance at mahigpitan niyakap ang kanyang mag-ina. Pasensya na, pero pangako ko Hana. Hindi ko hahayaang kainin ako ulit ng trabahong ito. Makalipas ang ilang linggo, napansin ni Hana ang mga chismis na may mga babaeng empleyado raw na sobrang close kay Lance na bumabalik daw ang dating ugali niya. Isang gabi, hindi na nakatiis pa si Hana. Lance, may mga nagsasabi na binabalik-balikan ka raw ng mga babae diyan na baka bumalik ka na naman sa dati. Tila nasaktan si Lance. Lumuhod siya sa harapan ni Hana. Hawak ang mga kamay nito. Hindi mo alam kung gaano ako nagsusumikap. Iwasan ang lahat ng iyan. Hana, hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko noon. Hindi ko ipagpapalit ang buhay ko. Kasama ka at si Amara. Kinabukasan, sinadya ni Lance na ipatawag si Hana sa opisina. Hindi bilang boss, kundi bilang asawa. Pinakilala niya ito sa lahat ng empleyado bilang ang asawa kong si Hana at ang nanay ng anak ko. Siya ang rason kung bakit mas pinipili kong umuwi kaysa mag-overtime. Naiyak si Hana. Ramdam niyang totoo nga si Lance. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Lahat ng mga babae roon nakatingin kay Hana na parang ngayon lamang nila lubos na nakita. Makaraan ng halos isang taon na maayos ng muli nila sa kumpanya. Nagpasya silang bumalik sa baryo. Hindi tuloy ang iiwanan ng negosyo, pero ipapamahala niya sa mga pinagkakatiwalaan para mas madalas siya kina Hana at Amara. Pagdating nila sa baryo, sinalubong sila ng mga kamag-anak na Hana, bitbit ang mga bilao ng kakanin at mga sariwang gulay. Si Amara na ngayon ay mabilis na magsalita, tuwang-tuwa, habang tumatakbo sa damuhan. Papa, Mama, dito tayo forever ha? Nagkatingin na silang dalawa, habang natutulog si Amara sa tabi, pagkatabi sa papag sina Lance at Hana. Wala ng chandelier, walang mamahaling carpet, pero naroroon ang init ang kanilang mga katawan at ang mga palad nila mahigpit na magkahawak. Love, bulong ni Hana. Hindi ko alam kung paano pa kita pasasalamatan. Hindi mo lang kami pinili. Pinaglaban mo pa kami. Hinalikan siya ni Lance sa noo. Ang totoo, ako dapat ang magpasalamat kasi pinatawad mo ako. Pinaniwala mo akong pwede akong mas maging mabuting lalaki. Basta Hana, sabi ni Lance, nakatitig ng buong lambing. Kahit saan tayo dalhin ng mundo, Maynila man o baryo, ikaw pa rin ang buhay ko. Kayo ni Amara ang lagi kong uuwian. Promise yan ha? Natatawang may luha sa mga mata ni Hana. Promise, hanggang sa pagtanda natin, hanggang wala na tayong ngipin, pero magkasama pa rin. Kinabukasan sabay nilang pinagmamasdan si Amara na masayang sumasayaw habang may hawak na bulaklak. Tahimik lang sila, pero ang kanilang mga mata ay nagsasabi, lahat ng dinaanan nila mga sakit at luha ay nagbunga na mas matibay, mas wagas na pagmamahalan. At doon, sa ilalim ng araw sa gitna ng taniman, sabay silang humiti. Dahil alam nilang ano man ang mangyari, nahanapan nila ang tunay nilang tahanan. At iyon, ang isa't isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Lance at Hana. Sana po ay naibigan ninyo ang kanilang kwento ng pag-ibig. Samahan niyo po muli ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.